Jed, ilan na ba ang naitala ng DOH na mga nabiktima ng paputok sa pagpapalit ng taon? Bernard, umabot na nga sa 300 at 4 na po ang naging biktima ng paputok base sa monitoring yan ng Department of Health simula December 22, 2024 hanggang kaninang alas 6 ng umaga sa unang araw nga ng taong 2025. Ayon sa DOH, mas mababa ng 64% ang naitalang bagong kaso ng firecrackers at fireworks-related injuries sa pagsalubong ng taong 2025 kumpara noong 2024. Ngunit maaari pang mag-iba ang bilang dahil inaantay pa rin ng ahensya ang ibang datos na hindi pa dumarating. Sa datos ng DOH, nananatiling mga kabataan ang biktima ng mga paputok, kadalasang eye injuries, pagkaputol sa bahagi ng katawan at sunog sa balat ang naitatala sa mga ospital. Sa nasabing bilang ng kaso, 239 rito ay edad 19 pababa. Higit na mas malaki ang bilang na ito sa mga nasa edad 20 pataas, kung saan 101 biktima ng paputok ang naitala. 59% o 202 kaso ay dulot ng iligal na paputok tulad ng boga, 5-star at piccolo. Sa tala ng Jose R. Reyes Memorial Medical Center kaninang alas 3:43 ng hapon, umakyat na sa 91 patients ang kanilang naitala na biktima ng paputok. 33 rito ay active patients o mga biktima na sila mismo ang nagamit ng paputok. Ngunit mas mataas ang passive patients o mga naging biktima ng paputok na hindi naman talaga sila mismo ang gumamit. 58 itong mga pasyente na maaaring nanonood lang at nadamay. Bernard, sa mga naitalang kaso nga dito sa JRRMC, 10 rito sa mga biktima ay naputulan ng bahagi ng katawan at 20 naman yung nagtamo ng eye injury. Pero ngayong araw ay hindi pa dito natitigil yung monitoring ng Department of Health maging dito ng Jose R. Reyes Memorial Medical Center dahil posible pang may mga kababayan tayong hahabol dito sa mga ospital na magpapatingin dahil nabiktima rin sila ng paputok nitong pagsalubong ng taong 2025. Ayan muna ang update dito sa JRRMMC. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Jed Neresina, live mula sa Jose Reyes Memorial Medical Center.